kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon Paninira. laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga Exposure. pagsasagot at pagharap sa media. Correct. At baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Mga dilawan, no, they filed plunder, malversation, graft complaints against Vice President Inday Sara Duterte. Ay nako, nakakaumay na. Oh, sa totoo lang, nakakaumay na itong mga ginagawa nila. Ay nako, wala na silang ibang ibintang dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay, mamaya pag-usapan natin yan dahil magre-react tayo dito. Bakit nagkaganyan na sila? At ito pa, pag-usapan rin natin itong, ipakita ko sa inyo itong video kung saan itong si VP Sara ay in-interview ng vlogger na si Alvin and Tourism bago pumasok sa ICC. Okay? Merong mga konting kulitan, katuwaan, no? Bago siya papasok at bisitahin na naman si Tatay Digong. Mamaya ipapakita ko yan. At itong pangatlo nating ipapakita ay itong ang mga dilawan, no? Puro ingay ang ginagawa. Wala naman silang solusyon kung paano isosolve ang mga problema sa bansa ng Pilipinas. Ingay lang. Mamaya ipapakita ko anong ingay ang ginawa nila. Ayan, no, nasa ilalim. Parang mga tanga. At last but not the least ay itong si Congressman Liviste, no, ay may panibagong binulgar na naman. Travel allowance ng mga kongresista binunyag ni Representative Liviste. At yan po ang ating pakinggan at magre-react po tayo dyan. Okay? Pero guys, bago ang lahat, no, paki-like, paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like and share na po. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi po kapag nakasubscribe kayo, updated na po kayo sa ating mga trending na balita. Okay? Libre lang yan, walang bayad yan. Kaya subscribe na po. Okay? Subscribe. Okay, nakasubscribe na ba? Okay. Unahin muna natin ito. Ito. Ano ba ang nangyari ngayong araw na ito? Ito lang naman. Nakakatawa. Yung kumakalat na picture na nag-meeting sila Trillanes, sina De Lima, sina Hontiveros, sina Jokno, yun pala yun. May plano na naman sila. Ang meeting pala na yun ay patungkol po kay VP Sara. Bakit ko nasabi na patungkol yun kay VP Sara? Kasi pumutok nung kahapon, nag-trending yun, nag-picture sila. Ngayon lang, heto na yung balita. Yun pala yung meeting nila. Former Senator Antonio Trillanes IV and the Civil Society Group, the Silent Majority on Wednesday. Silent majority raw. Paano naging silent majority yan? Ang konti-konti nyo lang, di ba? The Silent Majority on Wednesday filed plunder. Tinawag nila ang kanilang sarili na silent majority. Kami, maingay majority. Ang DDS. Wala kaming pakialam dyan sa dilawan na yan. Wala na kayong pag-asa sa bansa natin na kayo nang mamuno. Wala. Ang silent majority on Wednesday filed, which is ngayon, plunder, malversation, and graft complaints against Vice President Sara Duterte before the Ombudsman's Office over alleged misuse of billions of worth of confidential funds and other public funds. Sa totoo lang, no, nauumay na po ang taong bayan.
Lagi na lang confidential funds, confidential funds. Wala na ba kayong ibang ibibintang? Tapos, para magmukhang may bago, di ba, nung una, ang kanilang bintang, 125 million ba yata yun? Di ba? 125 million. Ngayon, sinabi na dito na billion words of confidence. Billions na raw. Ang galing naman ni VP Sara. Hindi nga umabot ng billion ang kanyang budget sa OVP, pero binibintangan na nila na billions raw ang ninakaw. Wow! Billion raw ang ninakaw ni VP Sara. Paano naging billion yan? Wala naman siyang hawak ng pera ng gobyerno. Ang kanang budget sa OVP hindi nga umabot ng billions. Billions. Billions ha? Meaning to say, hindi lang 1 billion. Billions with letter S ito. Kaya nga nakakatawa. Sa pattern pa lang, halatang halata na basta lang sila maka-file. Okay? Halatang halata na paninira na naman ito kay VP Sara. Kasi alam naman natin, lagi ko yang inuulit na binabanggit dito sa ating channel na gagawin talaga nila ito in preparation of the 2028 election. Kasi alam naman nila na hindi sila mananalo dito kay VP Sara. Kaya sila ngayon, siguro sa tingin nila kung gagawin nila ito, mabawas-bawasan ang bumoto kay VP Sara. Paano yan? This is a wrong strategy. Sa totoo lang. Kasi halata naman sa aming taong bayan, no? Billions? Akala namin millions lang yung pinagbibigay. Hindi kasi umubra yung 125 million confidential funds. Hindi kinagat ng taong bayan. So, ginawa nilang billions. Diba? Hindi kasi kinagat eh. Paano namin yan kakagatin? Wala naman kayong pruweba. Wala naman kayong ebidensya. Mahilig lang kayo sa ingay. Mahilig lang kayo sa propaganda. Lagi kayong ganyan. Hindi na nga kayo pinapaniwalaan kasi yung mga galaw ninyo, kaduda-duda. Paano kami maniniwala dyan? Diba? GMA News Online contacted the Office of the Vice President about the matter but it has not yet issue a statement of posting the time. Actually, nauumay na rin si VP Sara na pansinin itong mga ganito. Ay, nako. Sa totoo lang, si VP Sara, pagod na siyang pansinin itong mga ganito. Kasi at the end of the day, pagdating doon sa korte, pagdating doon sa Supreme Court, o kahit sa anong saang korte yan, walang ebidensya, hindi pa rin uubra. Di anong tawag mo diyan? Pamimintang? Di ba? Yan ang trabaho nila ni Trillanes. De Lima, Ontiveros, ito yung mga na inidoro eh. Na inidoro na to sila. Kasi kapag alam naman natin na yung mga politicians na kumakalaban sa mga Duterte ay matatalo talaga. Swerte na nga sa Ontiveros at itong si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino nakapasok. Kasi sa tingin ko, ang strategy nila ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino at that time, hindi nila binabanatan si VP Sara. Buti na lang. Kasi kung babanatan nyo yan, GG kayo. Good game. Diba? Ako po, ito lang yung masasabi ko sa mga dilawan. Sila ni Trillanes, Hontiveros, Jokno, at itong si De Lima. Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Nagsasayang kayo ng pera at energy. Sayang. Nakakapagod biya, no? Nakakapagod yan. Yun bang nangangarap ka na maging pangulo? Trillanes, isa yan. Lumalaki ang ulo niyan. Gusto niyang maging presidente. Hontiveros, yan, gusto niyang maging presidente. Yung pangarap nyo, hanggang pangarap lang yan. Kasi, ito lang yung mako-comment ko.
paano kayo magugustuhan ng taong bayan? Ang nakikita sa inyo ng taong bayan is lagi kayong galit. Oh, wala kaming nakitang mabuting ginawa ninyo. Hindi talaga kayo mananalo. Alam nyo, sa totoo lang, Trillanes, Hontiveros, Dilima, Jokno, ang tanging paraan para magugustuhan kayo ng taong bayan ay gumawa kayo ng kabutihan na tatatak sa aming mga isipan. Pero kung heto yung panggagawa ninyo, file kayo ng complaint, file kayo ng plunder, file kayo ng malversation, file kayo ng graft complaints, at wala naman kayong ebidensya, mas lalong magagalit ang taong bayan. Mag-real talk na tayo ha. Kaya, ang mga political careers ninyo, hindi talaga aasenso. Si VP Sara, ang mga Duterte, hindi mo makikita yan na may kinasuhan dahil ganyan. Hindi nyo makikita niyan. Sila, trabaho lang ng trabaho. Pinakita nila sa taong bayan na marunong sila. Pinakita nila sa taong bayan na mahal nila ang taong bayan. Kami yung mga politicians na tutulong sa inyo. Kung may sakit kayo, kung namatayan ba kayo, magbibigay kami ng assistance sa inyo. Ganyan si VP Sara. Kung saan-saan siya pumupunta, niyayakap niya yung masang Pilipino. Kayo, hindi nyo kaya yan eh. Ang kaya nyo lang, away. Yun lang ang kaya nyo. So, hindi talaga kayo magugustuhan. Di ba? VP Sara sued for plunder, malversation, graft over alleged misuse of confidential funds, public funds. Sasabihin, nakakaumay na yan. Hindi, nag-upgrade na sila. Billions na raw ang ninakaw. Dahil ang million hindi kinagat ng tao, ngayon billions na. Grabe mag-upgrade itong mga taong ito. Ewan ko na lang. Wala namang naniniwala dyan. Good luck na lang sa inyo. Para naman paiba, no? Para naman, kasi negative itong balita na ito. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo itong video ni VP Sara na ano yung pinag-usapan nila ni Alvin and Tourism bago pumasok si VP Sara at bisitahin si Tatay Digong sa ICC. Okay, ito pakinggan natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Nagdagandagan yun si Alvin. Lagot na sa bus, uy. Nasa editor, no? Dito ka na. Layo kay ko. Gani. Hapit. Dito na sa... Mukirig ako kay dagan-dagan kay oras na. Gani, ko na maliit naman sa... Kitang-kita mo talaga itong si VP Sara, ang kanyang ang kanyang pagka-simple, no? Bisaya man ito, makarelate man ako sa kanyang mga gesture, sa kanyang ibig sabihin. Pakang rin itong si VP Sara. Para bang sabay na sabay ba, no? Si VP Sara parang makulit na mahilig rin magbiro, no, sa mga kakilala niya. Yan ang relatable ito sa masang Pilipino kasi kaya nagugustuhan siya. DP, naman siya. Asa naman. Cute yung outfit today. Ako po, nagdagandagan po ngayon. Because... Ay, cute na. Gidala po na ako ang sungay. Ano man yung mag-palit VP sa Shopee? Usahay. Usahay rabi ni mo gusap ng sungay na. Actually, si VP Sara, mahilig itong bumili sa Shopee. Yung mga niya, yung mga outfit niya, yung mga kasangkapan niya sa bahay, bumibili yan sa Shopee, si VP Sara. Parang tayo lang na, masang Pilipino. Sino namang inggit sa sungay ko? Mga inggit na naman sa sungay ko, ha? Cute siya. Sungay is yung para sa Hindi naman yan sungay VP. Ano naman yan? Anong dalunggan sa Tagalog? Tenga yan eh. No.
Pero kani ako ang sungay kay palingin ba? Di mo siya pahait mo. Dili siya kanang patusok ana. Tenga man yan. Malit na ka, uy. Chika. Thank you. Sulod na po ko. Bye, VP. Bye-bye po. Picturean sila kayo mong sungay, di. Pero normal. Palagot. No? Bye-bye po. Ayan na po. Ayan, pinakita niya na pagkatapos niya na magchika-chika siya kay Alvin, pupunta na siya kay Tatay Digong. Yan. Grabe no, ang ganda-ganda ni VP Sara no. Ang kanyang skin is very parang ano ba yan, nakaglota ba to si VP? Glowing, yun ang tamang term. Pero kadya po kagipaningan sa imong pagdagan. Alangan, uy, tugnaw kaayo. Nalimtan pa din ako akong scarf. Oh, Ganito, tugnaw kaayo. Level up talaga siya. Na-activate yung pagka-German. Okay, tanang. Gusto lang ako ipakita sa inyong tanan ako. Okay, Zimmerman man ang apelyedo ni VP Sara. Biniro ni Alvin na deactivate ang kanyang pagka-German. Ang sungay. Papasok na po ako. Bye-bye. See you later. Ingat. Greetings to your father. Hoy, Alvin, maraming salamat sa inyong sakripisyo na laging nakasubaybay dyan sa ating Tatay Digong. Ako nandyan sa dahig, aabangan ko na yan araw-araw dyan. Diba? Magandang So, ayan, maraming salamat Alvin, no? Kahit sa konting video ni VP Sara ay ang aking audience dito sa Don Mart TV ay masaya. Ayan, di ba? Okay, punta naman tayo. Galing sa positive na video, punta naman tayo sa negative. Negative talaga, Don Mar. O, ano ito? Itong mga dilawan, ito lang ang kaya nila, no? Ingay. Ingay lang ang kanilang kaya. Walang ibang ginagawa ito eh. Akala natin mga matitino, di ba? Kung malabirhin yung mga mukha, malabirhin magsalita dahil binatikos nila si Tatay Digong na masama raw yung bibig ni Tatay Digong, nag-PI raw yung bibig ni Tatay Digong. Sila na ang mabuting tao, sila na ang mapupunta sa langit. Okay, nasa inyo na ang lahat. At sila yung maingay, di ba? Ito, ipakita ko sa inyo na ito lang ang kaya nila. Instead na tutulong sila sa problema ng mga mahihirap, ito yung kaya lang nilang gawin. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Yun ang kaya nila. Alam nyo, sa totoo lang, yung meeting ninyo, akala namin nung pumutok yung picture ninyo ay akala namin nag-meeting siguro ito kasi tutulong sila sa mamamayang Pilipino kasi sa Marcos administration kinurakot na yung pera. So ano ba yung tamang gawin natin para maibsan rin natin yung mga galit ng taong bayan sa ginawa ng administrasyon? Pero instead of making the Philippines better, nag-meeting lang pala sila para kasuhan nila si VP Sara. Sinong hindi magagalit niyan? Kaya hindi, ito mga mukha na ito, hindi kayo mananalo. Dilima, Hontiveros, Trillanes, Jokno, wala kayo. Bad record. Nasusuka, nauumay ang tao. Sa totoo lang, wag na tayong magbulahan. Kaya yung mga pinanggagawa ninyo, nagsasayang lang kayo ng pera at energy. Sa 2028, basura kayo lahat. Basta, wag nyo na lang anuhin yung prediction ko. Taong bayan na mismo ang magpapatunay dyan sa inyo na basura kayo pupunta yung mga ganyan yung style. Okay? So ngayon naman, patuloy nating subaybayan itong bravery
nitong si Congressman Liviste. Hindi pa naman active ngayon si Congressman Kiko Barzaga kasi sinuspinde siya. So dito muna tayo kay Congressman Liviste. Na itong si Congressman Liviste hindi pa rin tumitigil na mag-expose sa mga kabalastugan ng administrasyong ito. Okay? Especially dito sa travel allowance. Grabe. Ano bang meron dyan sa travel allowance ng mga kongresista? Sige, gusto namin niyang malaman. Liviste. O, Liviste, pasok. I suppose ang isang hindi masasabi ni naman ay nakikinabang ako financially sa aking ginagawa. Ito po ay financial sacrifice para sa akin. Pero I just cannot stand by and see corruption happen that I have knowledge of that I will not expose. But that ang pinaka-funny na point is pag may mga nagkikriticize sa akin dahil ako ay nagsasalita, dahil ang ibig sabihin pala, ang gusto nila, ang congressman na hindi nagsasalita. Alam nyo po, baka hindi alam. Kaya nga baliktad na ngayon. Yung mga congressman na tahimik sa mga tahimik sila kasi ayaw nila ng gulo, yun pa yung mabuti. Pero yung congressman na alam niya ano yung mga kalokohan sa loob ng house, yun pa yung masama. Ganyan ang Pilipinas ni Marcos. Yan na ba ang bagong Pilipinas ni BBM? Ng publiko, January 26 ang resumption ng Congress. December 29 ba ang adjournment? That's 1 month break. Actually, dapat December 17 yung adjournment, di ba? Pero dahil sa BICAM, na-move back ang adjournment, imbes na tuloy ang pagsisimula ng Kongreso muli sa January 19, na-move back din yung resumption sa January 26. Pero sinusweldohan pa kami kahit walang session ngayong January. May MOOE sa opisina pa kami. At alam nyo ba, maraming mga congressman ngayon ay abroad para sa mga conference. Baka mas marami pa sa nakaraang mga linggo ay nasa conference. At baka mahigit kumulang 1.5 billion pesos ang travel budget sa 18.58 billion pesos na MOOE ng Kongreso. So, in answer to your question, anong gusto ng mga vloggers? Manahimik na lang ako at kumuha ako ng 2 milyong pisong MOOE para sa aking mga district requirements at humingi ng extra pa para sa aking travel allowance? Bakit hindi na lang nating tignan ang paggastos ng travel allowance ng mga kongresista, lalong-lalo po sa nakaraang buwan na walang pasok pero may sweldo at MOE pa kami? Ako po ay hindi na nanawagan para buksan naman ang issue. Tapos na ang issue ng Christmas bonus. Baka ang susunod naman, issue ng travel allowance para sa mga conferences na inattend ng mga miyembro ng Kongreso ngayong January. Pero hindi ko yan bubuksan pa. Grabe, di ba? No? So, ganyan po ang kalawak, ang kalokohan ng anong tawag dyan? Yung ang House of Representatives. Ganyan po ang kalokohan nila. Pero binabaliwala ito ng ibang mga congressman, ha. Siya lang ang nag-iingay diyan. Tapos siya pa ang masama, di ba? Personally, nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Dahil, syempre, napapatunayan din na may mga natatamaan sa mga sinasabi ko. Correct. At I'm not addressing this to the media, I'm addressing it to others who might be listening online. Ako po ay nakarating dito dahil kinakalculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago. Meaning to say, hindi siya takot mag-e-expose ng mga kabalastugan sa mga ibang congressman. Kasi he is confident na kapag siya ang pagbibintangan na kung ano-anong kasalanan, he is confident na wala silang makakalkal dito.
Ah, At hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako haharap ng ganito sa inyo ngayon. correct. At kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon Mga paninira. laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga Exposure. pagsasagot at pagharap sa media. Correct. At baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Kaya nasa inyo, kung gusto nyong tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya Grabe, saludo kami sa inyo, Congressman Liviste. tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. Sir, can we just ask for details on the 70 million? Like how many companies, what companies are those, how many contracts? Is it? No, sir. I asked that same question a while ago eh. Sir, sorry. Balikan ko lang po yung sa Cabral files. Kasi may mga question po doon sa authenticity, di ba? Tsaka yung paano siya i-authenticate since wala na po si Yusek Cabral. And nasa kamay na po siya ng ombudsman. Yung mga files niya in yung computer, may tiwala po ba kayo? Or mayroon po kayong panawagan sa ombudsman para po makapag-start na po kasi you're calling for the investigation of those files po. I hope they will tell the truth, because if people lie, then they are opening themselves for others to call them out for lying. But I would also like to raise the obvious question. I guess kasi I make myself available to the media, marami kayong mga itinatanong sa akin. Pero kapag ang mga may hawak ng mga nasabing files ay humaharap sa inyo at ang sinasagot nila ay hintayan natin ang pag-authenticate or ang forensic examination, sa aking palagay, dapat nyong i-follow up question. Bakit hindi kayo maglabas ng unofficial copy or pre-authentication copy? Salamat. At ang DPWH represented by Undersecretary Bernabe ay nagkumpirma na yung budget per district summary na ipinost ko sa Facebook ay galing sa kanila at tunay. Kasi pati yun, kinwestiyon ng iba na bakit may mga congressman na patay. Bakit ganito ang pangalan nito? Eh kasi yun nga ay galing sa DPWH eh. At para sa lahat ng mga nag-post ng kung ano man sa Facebook na inimbento ko ang budget per district summary na yon, pakitignan ng sagot ng DPWH nung Lunes, yung ipinost ko ay tunay. At salamat na dahil pinost ko, nakita nila, kinumpirma nila. Kaya yung pinapost ko naman ngayon, sana sa susunod po ninyong pagharap sa mga opisyal na may kinalaman sa mga files na ito, tanungin nyo nila kung yung mga pinost ni Leandro sa kanyang Facebook page since then, din ay tunay. But in direct answer to your question, I think mahirap na pagtakpan ang tunay na mga files dahil may kopya ako at sinasabi ng iba, bakit ako nakikialam sa mga files na ito? Dahil una, nasa kanila yung mga files noon pa. At hindi nila man lang tinurn over to be preserved hanggang namatay si Yusek Cabral at sinabi ko na may files. Tingin nyo ba, kung hindi ako nagsalita, pinag-uusapan ang mga files na ito? At bring to the public, sana, ang mga laman na ito. Sir, sorry, I have to ask this po. No? Nabanggit niyo na po na merong mga detractors or bashers na nagsasabing inimbento nyo or baka ginalaw nyo yung mga pinost po ninyo ng mga listahan. May mensahe po ba kayo dun sa mga bashers po na nagpapakalat po na you're involved in plagiarism during your college days in an Ivy League school? Opo. Maraming salamat na lang sa lahat ng mga
gumagawa ng mga content tungkol sa akin sa social media dahil muli, ito po ay dahilan na tuloy-tuloy ako may airtime na magsiwalat tungkol sa korupsyon sa DPWH. Pero I deny whatever you just said. And ang punto ko tungkol sa files nga ay ang DPWH mismo ang nag-verify na ng pinost ko sa Facebook. So sir, given nga po napatapos na yung ICI supposedly, nandun pa rin po ba yung tiwala ninyo na ipaubaya na lahat ng ito sa ombudsman? Kakayanin ba ng ombudsman na imbestigahan lahat po nitong mga files na nilabas nyo, yung mga ghost projects? Tuloy-tuloy po ako magbibigay ng aking mga simultaneous na pahayag tungkol sa mga bagay na ito. Lalong-lalo na po pag binibigyan ako ng airtime dahil sa mga pahayag ng iba. Sir, last na lang po on my part. Nakausap niyo po ba ulit ang House leadership para po, kanina po sinasabi rin niyo you're calling for the investigation po. Meron na po ba kayong follow-up na pakikipag-usap sa House leadership para po mapukpok po itong investigasyon nga po na inyo pong hinihiling? Well, first, I'm thankful that we can use the House Media Center again because I was thinking we'll actually do this by Zoom. So maraming salamat po sa House of Representatives. Hindi po ako nakapag-usap sa House leadership tungkol dito. But alam kong nakakarating sa kanila ang mga sinasabi ko at kung papaano naman nag-a-adjust ang direksyon ng investigasyon the more na may mga nagsasalita sa publiko tungkol dito. Kasi mabuti nga na nagsalita hindi lang ang Senate Blue Ribbon Committee, pati ang Public Accounts Committee na dapat ipasupina ang mga files na ito. Alam nyo, ang gusto ko lang talaga ay mangyari ito. Hindi na ako ang magsiwalat nito. Basta nangyayari ito, tahimik ako. At nung nagsalita ang iba na isupina yan, hindi naman ako nag-ingay na, buti nga na, sinabi nila, isupina. Hayaan natin sila. Let them get the credit for it. Dahil ang gusto natin, lumabas ang katotohanan and let them take the lead. Sir, may I get your thoughts on the impeachment complaint filed against the President? No comment. Ay, Kung ask ko nako. lang, sorry, I have to raise this. Kasi yung sinasabi nyo, may mga detractors kayo. Kasi I saw some blog posts coming mostly from pro-administration blogs. Sinasabi kayo daw po parang you're to brush yung mga issues nyo sa power, and then meron pa rin sasabi na are you planning to run daw for president in the future? What's your comment doon sa mga sinasabi na you're aiming for a higher post or mayabang lang kayo? Kasi yung mga pro-administration vlogs sinasabi nila na Okay. you're doing your comments lang po ko. Anong gusto ninyo? Ang congressman na tahimik? Dahil alam naman ng House media, sa karaniwang araw sa Kongreso, baka wala pang 30% ng Kongreso ay in attendance sa session. At ang payo nga sa akin ay manahimik na lang. At I suppose ang isang hindi masasabi ni naman ay nakikinabang ako financially sa aking ginagawa. Ito po ay financial sacrifice para sa akin. Pero I just cannot stand by and see corruption happen that I have knowledge of that I will not expose. But that ang pinaka-funny na point is pag may mga nagkikriticize sa akin dahil ako ay nagsasalita, dahil ang ibig sabihin pala, ang gusto nila, ang congressman na hindi nagsasalita. Alam nyo po, baka hindi alam ng publiko, January 26 ang resumption ng Congress. December 29 ba ang adjournment? That's 1 month break. Actually, dapat December 17 yung adjournment, di ba? Pero dahil sa BICAM, na-move back ang adjournment, imbes na tuloy ang pagsisimula ng Kongreso muli sa January 19,
na-move back din yung resumption sa January 26. Pero sinusweldohan pa kami kahit walang session ngayong January. May MOOE sa opisina pa kami. At alam nyo ba, maraming mga congressman ngayon ay abroad para sa mga conference. Baka mas marami pa sa nakaraang mga linggo ay nasa conference. At baka mahigit kumulang 1.5 billion pesos ang travel budget sa 18.58 billion pesos na MOOE ng Kongreso. So, in answer to your question, anong gusto ng mga vloggers? Manahimik na lang ako at kumuha ako ng 2 milyong pisong MOOE para sa aking mga district requirements at humingi ng extra pa para sa aking travel allowance? Bakit hindi na lang nating tignan ang paggastos ng travel allowance ng mga kongresista, lalong-lalo po sa nakaraang buwan na walang pasok pero may sweldo at MOE pa kami? Ako po ay hindi na nanawagan para buksan naman ang issue. Tapos na ang issue ng Christmas bonus. Baka, ang susunod naman, issue ng travel allowance para sa mga conferences na inattend ng mga miyembro ng Kongreso Patay tayo dyan. Booking kayo lahat dyan. ngayong January. Pero hindi ko yan bubuksan pa. Grabe. Kung pahabol lang po ako, since no comment kayo dun sa impeachment ni PBBM, baka meron kayong reaction dun sa sinabi ni VP Sara na ginagawa daw pong fundraising ng mga members ng House, yung pagpirma sa impeachment. Do you agree? No comment po sa topic na lang na yan dahil kahit na hindi tungkol sa personal or private matters ko, pero sa ibang mga issues, gusto ko sana focus tayo dito sa topic ko na DPWH files. At kung maaari po, I'll just take any more questions about this DPWH files topic. Pero kung bahagi po kayo ng House of Representatives at kabilang din kayo sa mga posibleng magbumoto dito sa impeachment against VP Sara and even President Marcos. At saka transparency po yung inyong advocacy, anti-corruption. Ito po ay malinaw na lagi namang sinasabi way back from the first impeachment against VP Sara na may bayarang nangyayari. Lalo na to sa mga sumuporta at pumili. Ayokong mag-impute ng motibo bakit ang iba ay nabibigyan ng budget o allocable o allowance o bonus. Ang maganda ay ilabas na lang ang datos, magkano ang nakukuha ng bawat isa, tapos makikita natin kung ano yung political alignment nila para doon natin makikita yung pattern. But I wouldn't want to allege a motive. Rather, I would just propose to release the data. But again, if you will allow, I will, because we've also run quite long already, I will just take if there are any more questions on the DPWH files. Meron po ba? Hindi po, proponents. Yung mga contractors who were awarded projects kasi were only known after the bidding. Di ba po? Ang file ng budget, wala pang bidding. Pero yung, may mga contractor nga na proponent. Yun ang sinabi ko. Pero you said the names of congressmen or the district does not necessarily mean na sila yung proponent. Hindi, sinabi ko yun tungkol sa list of projects in total ng bawat distrito. Kasi 721B ang NEP. Ang allocable is 401B. Ang allocable ay pwedeng tawagang mga proyekto na ang district congressman ang proponent. However, may mga iba naman din na hindi nakikialam. Yun lang po ang ibinigay ng DPWH. Pero ang allocable is where the district congressman can amend the budget. So what is clear is walang name ng contractors. Meron. Meron. Na mga proponent. Hindi, contractors. Opo, meron mga contractor na proponent. Owners, individuals. Opo. Okay, so yun po ang latest on Congressman Liviste na kung itong mga kalaban niya sa politika o itong mga nag-iingay na mga vloggers ng administrasyon, no, alam naman natin yung mga vloggers ng administrasyon, bayaran rin yan, di ba? O kung gusto nyo, kung pagbibintangan siya ng kung ano-ano, kung lalagyan man ninyo ng
kung anong bintang na corrupt itong si Leviste, mas lalong i-expose niya itong mga kalokohan sa House of Representatives at pati na itong administrasyong Marcos. Okay, so yan rin ang rest back niya. Ayan, lumalaban, no? Kitang-kita natin ang katapangan nitong si Congressman Leviste sa usaping korupsyon na ginagawa ng administrasyong ito. Okay? Guys, mag-comment, mag-react po kayo anong masasabi nyo patungkol sa pinakabagong in-expose nitong si Leviste. Okay? Babasahin natin ang inyong mga comments. Anong masasabi nyo? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.